mga kumami, for today's video kami ay maglalakbay dahil ang kumami ninyo ay a-attend ng isang mission conference at dito gaganapin sa Taytay, Palawan. 4 AM pa nga lang nang pinick up kami at ayan, nagliwanag na at malapit-lapit na kami sa Roxas, Palawan yan. Hindi nyo lang nakikita sa video pero grabe, ang pakiramdam ko niyan as in, hilong-hilo na ako. Lumuluwa na nga ako niya ng mapait dahil nga naman nung umalis kami, hindi ako nakapag-breakfast. So ayan na nga, hindi lang halata dyan pero sobrang hilong-hilo ang auntie mo dyan. And nakita ko yung mga kasama ko dyan at relax na relax lang sila. At eto na nga, nakarating na kami sa stopover kung saan kami makakakain at makakapag-relax ng mga ilang minuto dahil sa mahabang biyahe. At dahil nagsisi nga ako na hindi ako kumain bago umalis, ayan, at napa-order ang auntie mo para naman kahit na bumigay mamaya ang sikmura natin ay hindi tayo mahihirapan. Mga 8 peraso nga kami pero kami lang ang kumain dito ni Mrs. Hana dahil ayaw nga nilang kumain dahil baka mamaya mahilo sila sa daan. So ako naman ay kailangan kumain dahil naubos talaga mga ante ko. Ayan, after nga namin kumain at tuloy na naman sa biyahe, another 76 km pa from Roxas, Palawan to Taytay, Palawan. Grabe, ang haba na naman ng biyahe natin mga ante ko. And as usual, ayan, bumigay na naman ang sikmura natin. At hindi nga nagtagal, ayan, nakita na natin yung rotonda ng Taytay, Palawan at nandito na tayo sa bayan ng Taytay. Malamang. Nung mga oras nga na yan ay hindi namin alam kung saan kami bababa. Halos pare-pareho nga kaming first time na pupunta sa sister church namin dito. Yung mga kasama kasi namin na may alam ay nasa isang sasakyan. Kaya mabuti na lang at naimbento ang cellphone kung hindi naligaw na kami mga ante ko. Meron nga kaming isang tinawagan at tinuro sa amin yung direksyon. Kaso nga lang mga ante ko, luwagpas pa rin kami. Pero okay lang at hindi naman ganun kakomplikado dito sa bayan ng Taytay at madali rin namin nakita yung aming pupuntahan. Salamat sa Panginoon at ginabayan kami sa biyaheng ito. Sa hindi nakakaalam, masama talaga yung pakiramdam ko ilang araw pa lang bago umalis ang Puerto Princesa. Medyo nagdalawang isip nga ako na sumama niyan dahil masama nga yung pakiramdam ko at naalala ko yung mahabang biyahe. At dahil nga para sa ating ministry at para sa gawain ng Panginoon ay syempre hindi tayo magpapatinag dyan mga ante ko. Tumawid na nga kami ng kabilang kalsada dahil ayan na nga yung kanto na kung saan daw kami papasok. Nahihilo pa nga ako dyan pero kailangan kong makunan yung eksena natin dito. Inaasar nga nila ako dyan na parang hindi raw ako nahilo sa biyahe. Pagdating nga namin dito sa church, ayan, at nagpahinga lang kami konti at kumain na rin. At ayan, at sabak agad tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil eto naman talaga yung purpose natin kaya tayo nandito. At dito mga kumami at nakapag-break time tayo kaya nagka-chance tayo na makapag-picture-picture. Syempre hindi natin palalagpasin na makuna ng mga moment na ganito. Noong mga oras nga na yan ay magkakasama na kaming lahat. Ayan, at proceed na naman tayo sa gawain ng Panginoon. Nakikinig na naman tayo ng mga aral at mga salita ng Panginoon. Kung para sa iba ay boring ito, para sa amin ay maganda sa aming pakaramdam dahil lumalakas kami spiritually, emotionally at physically. So dito sa mga oras na to kami ay magla-lunch break na. Ayan, hinabol ko pa yung mga kasama ko para makasama sila sa video ko. Syempre, hindi mawawala sa eksena tong dalawang magjowang ito. Napaka-save vibe lang talaga kami niyan mga ante ko. Masayahin, makulit at no dull moments basta't magkasama-sama kaming tatlo. So nice. Naglakad na nga lang kami dyan dahil medyo nagpapahinga nga kami sa amoy ng sasakyan dahil mahaba-haba nga rin naman talaga ang biyahe namin at ayaw muna namin makaamoy ng sasakyan. Maya-maya ay nandyan na rin yung pulang sasakyan sa likod namin kung saan ito ay minamaneho nila Ma'am Ann at pinapasakay nila kami dyan kaso. So sabi nga namin na hindi muna kami sasakay at maglalakad-lakad na lang muna kami dahil malapit lang din daw dito yung aming tutuluyan. Dahil nga sa kaka-vlog-vlog, ayan, hindi tuloy namin nakita si Kuya Nan at si Kuya Clark para i-guide kami kung saan yung tutuluyan namin. Ayan, at medyo naliligaw na naman kami. Kaya ayan, naghintay-hintay muna kami dito sa isang tabi para bumalik dito sila Kuya Nan at si Kuya Clark. So habang naghihintay, ayan, dumaan na naman itong isang red car. Akala ko nga na mamalikmata lang ako pero pareho talaga silang red. Mga kasama rin namin sila sa gawain. At hindi rin nagtagal at binalikan din kami ni Kuya Nan at ni Clark para sunduin kami. At dito nga ay wala na kaming choice kundi sumakay. So tiis-tiis na naman ang mga ante mo. Mamili ka, maligaw o mahilo? Habang nasa sasakyan nga ay puro na naman kami kulitan at tawanan. Dahil nga niloloko namin si Kuya Mike dyan na yung upuan niya ay para sa 2 tao. Maya-maya nga lang at nakarating na rin kami sa aming tutuluyan. Hindi nga siya ganun kalayo at napakalapit lang pwedeng walking distance sa aming pinagdadausan ng aming mission conference. Nag-decide nga kami na pumunta muna dito sa aming tutuluyan para naman makapagpahinga muna at may oras pa naman. And at the same time ay mailagay na rin namin yung aming mga kagamitan. Ay, grabe naman sa kagamitan. Nung pagkakit nga namin dito sa taas ay naglista kami ng aming mga pangalan para makakuha na kami ng kanya-kanya naming kwarto. At sabi nga kubuha na kami ng isa-isa naming kwarto bawat isa at si Siman ang bahala. Wala, hindi.
Sa dami namin ay talaga namang mapupurdo ito si Siman kung siya nga ang magbabayad nitong lahat. Para nga makatipid ay naggrupo na lang kami sa mga kwarto, bali 4 na kwarto yung nakuha namin dyan. Ang maganda pa dito ay mura ang mga kwarto at pwede kang mag-extra bed. At gaya ng inaasahan, 3 na naman kami magkakasama, wala na talaga akong choice. Charis! So ayan, eto na nga yung aming magiging kwarto. Ayan, good for 2 lang ito and mag-extra bed na lang kami mamaya. At eto naman yung aming CR, malinis at maliwalas din naman. At eto yung pinaka nagustuhan ko dito, merong terrace dito banda. Masarap nga ditong magpahangin o kaya naman ay mag-coffee habang nakatanaw sa labasan. Siyempre malamang sa labasan ka talaga tatanaw, wala nga naman sa looban. Chares. Maya-maya lang din ay dumating na rin si Pastor at si Ma'am Vicky at hinahatid sila ni Ma'am Ann at ni Brad Benja sa kanilang room. Ang maganda pa dito sa aming tinutuluyan ay magkakaharap lang din ang aming mga rooms at hindi kami magkakalayo. Dito naman yung kwarto ni Ma'am Ann at ni Brad Benja sa kabilang kwarto lang namin. Yung kwarto naman ni Kuya Nanay nasa kabilang dulo, so hindi na ako nakapunta dahil nakalimutan ko na siya. Pagbalik ko nga sa kwarto, ayan at kinakabit na pala nila yung extra bed. Finally at makakapagpahinga na nga kami, mga 1 oras lang tong aming pahinga at mamaya-maya ay babalik na rin kami doon sa church. Basta ngayon ay susulitin namin yung pagpapahinga dahil nga naubos yung lakas ng aming katawang lupa. Para nga mamaya ay may lakas kami para sa pakikinig dahil babalik din kami mamaya-maya sa gawain. Ang hirap din naman kasi mag-focus kapag pagod at puyat ka. At dahil nga gentleman itong kasama naming lalaki, kaya ayan kaming dalawa na lang ng babae yung hihiga sa itaas ng kama. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan at sinundo na rin kami ni Ma'am Ann dyan at pupunta na kami sa aming venue. Kailangan din nga namin bumalik agad dyan dahil kakain pa kami ng lunch doon sa simbahan at para hindi rin kami malate doon sa gawain. Habang nasa sasakyan kami, doon ka na-realize na ako lang pala yung walang jowa dito. Tignan nyo naman, ng mukha talaga akong third wheel ng mga magjojowang ito. O siya, sige, bawi na lang ako sa susunod. Pagdating nga namin ay pumila na rin kami kaagad at nakakaramdam na rin talaga kami ng gutom. Kami na lang rin halos yung nasa pila dahil medyo nahuli nga kami. Sakto nga yung ulam namin ay tinolang manok. Grabe naman sakto sa aking cravings. At medyo nahuli nga kami, ayan, naubusan kami ng ampalaya, pero okay lang, hindi kami bitter. Pagdating ko nga dito kay ate at sabi niya nga isa rin siyang vlogger, kaya ayan, nagpa-shoutout pa siya. Ikaw na talaga ate. Shoutout from First Level Stars ng Manggahan Taytay. Wow. Pagkatapos namin kumuha ng pagkain, ayan, at dito na lang din kami kumain sa labas. At dahil medyo nahuli na nga kami at marami ng tao sa loob, kaya nag-decide kami na dito na lang kami kakain. Mabuti na lang talaga at sumali kami ng Boy Scout and Girl Scout noong elementary, kaya pwede mo kaming isabak kahit saan. Pagkatapos namin kumain na yan at sabak agad kami sa gawain ng Panginoon. Hindi na rin ako halos nakapag-video dyan dahil kailangan ko na rin makinig at kailangan nang makapag-focus. Halos mga 5 PM na rin kami natapos niyan. Pagkatapos namin dyan ay nag-decide nga kami na pumunta sa Kutan na pinaka-tourist attraction dito sa Taytay. At dahil first time ko rin nga makarating dito sa Taytay ay syempre hindi ako papayag na hindi ko mapupuntahan yung Kuta na yan. Heto na nga at natatanaw ko na yung kuta at napakaganda niyang tignan. Sobrang excited talaga ako dito mga ante na makita ito. Kahit nga taga Palawan lang rin ako ay hindi ko pa talaga ito napupuntahan. So aaminin ko talaga nung kabataan ko talagang hindi ako nakakalabas-labas dahil nga naman stick ang parents. Stick ang parents? Kung hindi niyo po natatanong, ako po si Rapunzel. Hindi po ako nakakababa ng tore kapag hindi pinayagan ng magulang. Chares. Pagkarating nga dito, ayan, nakita pa namin sila Ma'am Hana. Aba, nauna pa pala sa amin. At dahil nauna ka sa amin, ay gagawin ka naming tour guide. Hoy, hala, hindi. At dito nga ay tuwang-tuwa na nga ako at amazed na amazed dahil nga napakaganda pala niya talaga sa personal. Kung dati-dati ay nasa video at sa mga picture ko lang siya nakikita, ngayon ay first-hand experience ko na siya. At finally, nakita ko na rin ng personal itong kanyon at mahahawakan ko na rin siya ng personal. At ang pakiramdam ko nga dito ay para ako nasa ibang panahon. Feeling ko nga ako si Maria Clara. Wow! Sayang nga lang at nagkataon na holiday ngayon, hindi kami makakaakyat sa taas. Kaninang 5 PM lang pala ito nagsara at November 2 na ulit mag-o-open. Wala na tayong magagawa ron, di bale at meron pa namang next time. Kaya sinulit at in-enjoy na lang namin yung ganda ng kapaligiran. At nakita ko nga doon sa kabilang dulo sa itaas ng burol ay parang napakagandang pwestuhan. Ang sabi nga nila ay restaurant daw yon. Kaso nga lang ay limited lang yung time namin kaya hindi na kami masyadong nakapag-ikot-ikot. At syempre hindi mawawala yung picture taking kaya ayan, naglaro na naman yung auntie nyo ng ganda-gandahan. Huy! Nang matapos na nga kami makapag-picture-picture, ayan, it's a time to go back na sa aming venue dahil mamaya-maya ay mag-start na rin ulit yung aming activity. At syempre dahil hapon na, nakakaramdam na rin kami ng gutom at kailangan na namin makabalik dahil magdi-dinner na rin kami. Nung pauwi na nga kami ay dito kami dumaan sa likod ng kota.
Sa likod pala nito ay isang malawak na dagat. Hindi ko lang alam kung pwedeng paliguan yun yan dyan, pero napakaganda niyang tignan. Grabe, tingnan mo naman para akong hinihila ng dagat. Uy! Sa unahan ng konti ay fishport na at eto na rin daw pala yung pinakapalengke nila. At dito mo na rin matatanaw ng buo yung pangalan ng Taytay. At ayan, simula na naman ang aming activity para sa gabi. At bago nga mag-uwian ay kinamayan at kinongratulates namin yung mga bago naming talagang mga pastor o mga bago naming reverend at Bible woman. After nga matapos ng aming mga gawain na yan at nagsiuwian na kami, so naglakad na lang kami dyan ni Ate Susan, ni Kuya Mike at ni Kuya Nan. Mas feel na feel kasi namin maglakad pa uwi. At yun nga, may nadaanan kaming parlor at naisip ko pa talagang magpagupit ng mga oras na yan. Pero nagbago ang isip ko at hindi na lang. Mag-aalas 10 na rin kasi ng gabi yan talagang alanganin na. Kanina nga sa daanin nakabili sila ng mais kaya yan habang naglalakad ay ngumangata-ngata pa sila ng mga mais. Ako naman ay dumaan muna dito sa isang grocery para makabili ng gatas. Para kahit papaano ay humimbing-himbing yung tulog ko mamaya at malamang ako ay mamamahay mamaya at baka mahirapan sa pagtulog. Alam ko maraming makaka-relate sa akin kapag ka natulog sa ibang bahay ay hindi agad nakakatulog. Yun bang tinatawag na namamahay. Kaya nga ayan, pagdating ininom ko kaagad yung aking biniling gatas. Habang iniinom ko nga yung aking gatas, ayan yung dalawa dyan ay may inaayos. Medyo nahihirapan nga sila dahil hindi nga nila gamay. Syempre iba-iba naman yung klase ng aircon. At yung dalawang yan ay alam ko naman na may ginagamit na aircon sa kanilang bahay. Nagpre-prepare na nga kami sa aming pagtulog at bukas ay mapapasabak na naman kami sa aming maghapong activity. Hanggang dito na lang muna, paki-follow, like, and share, and subscribe na rin yung ating YouTube channel. Please click the notification bell kung gusto nyo updated lagi sa ating mga ganap. Hanggang dito na lang, thank you for watching!